Mas maganda pag iisa na lang talaga kayo ng tinitindigan. Nandiyan tayo to serve. Nandiyan tayo hindi para sa sarili natin. Sa pagsisimula ng bagong yugto ng pamumuno sa Pasig City, kabilang si Konsehal Maro Martires sa 13 opisyal ng ika-12 sangguniang panglungsod na manunumpa sa tungkulin. Mula sa hanay ng giting ng Pasig, muling ipinagkatiwala sa kanya ng mga Pasigenyo ang mandato ng serbisyo publiko. Tangan ang tiwala ng kanyang mga kababayan, buo ang kanyang paninindigan para sa mas matalinong partisipasyon sa loob ng sanggunian. Lalo't iisa ang kanilang adhikain sa paglilingkod. Nilo-look forward natin yung iisang vision, isang pangarap ng isang sanggunian na active, not only active participation from the ground up, pero smarter participation ng bawat Pasigenyo kung paano talaga umaandar. First, ang isang legislatura, sa committee naman po natin, kung paano talaga yung maayos na fiscal management at paano talaga ito na nagagamit ng ating lungsod para mas malinaw sa bawat Pasigenyo yung proseso din po natin. Sa 11th sanggunian, kahit may ibang partido, hindi naman yon naging hadlang. Okay naman din, pero syempre mas maganda pag iisa na lang talaga kayo ng tinitindigan. Mas malalim yung mga reforms, mas proactive yung mga measures natin. At at the same time, mas future-proof yung mga measures na ihahain at tinitingnan natin para hindi tayo nakatingin lang sa isang magnifying glass pero talagang pangkalahatan yung tinitingnan natin at hindi lang, again, yung current ang makikinabang but the future generations of Pasigueños. Sa ilalim ng kanyang unang termino, sinikap daw ni Martires na manatiling tapat sa tungkulin, hindi para sa pansariling interes, kundi sa ngalan ng isang bukas at transparent na pamahalaan. Overwhelming. Una, hindi ako makapaniwala. Looking back, trinabaho naman natin. At sinuklian na po natin yung tiwala nila noong 2022. Nandiyan tayo to serve. Nandiyan tayo hindi para sa sarili natin. Nandiyan tayo hindi para sa self-validation. Nandiyan tayo not for political patronage. Pero nandiyan tayo para siguraduhin na yung mga next generation ng Pasigueños will have a government that they deserve. Isang gobyerno na bukod sa tutugon sa mga pangangailangan nila, isang gobyerno na transparent, isang gobyerno na accountable. Ngayon, bilang isa sa mga nagbabalik sa pwesto, mas malalim ang kanyang pasasalamat. Nakita raw niya ang mas malaking larawan ng paglilingkod at dala nito ang hangaring mas pagbutihin ang kanyang trabaho. Ang pagkahalal ay hindi gantimpala, kung hindi paalaala na ang tagumpay sa halalan ay panibagong tungkulin na kailangang gampanan ng may integridad at malasakit. Maraming bagay na I have to be thankful nung 2022, pero the number showed me na kailangan ko palang doblehin yung pasasalamat ko. At syempre sa lahat po ng nagmahal at sumuporta sa amin, sa Giting ng Pasig, and sa akin po personally, maraming salamat po. At moving forward for the 12th Sanggunian, as city councilor or as a legislator, pag-iigihan pa po natin at sisiguraduhin po natin na mga responsive and proactive po ang ating mga measures na ipapasa sa Sanggunian. Binukas natin ang mundo, pinakita natin sa tao ang tamang proseso at higit sa lahat, wala po tayong utang na loob sa kahit kaninong politiko. Titignan natin yung ganitong klaseng gobyerno para may pamana natin sa susunod na henerasyon ng mga Pasigenyo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.